Magandang tanghali. Another day, another chicken vlog. Nandito po tayo nakatambay sa Manukan. Mag-aalaw na po ng tanghali. Napakainit po ng panahon dito sa amin. Hindi pa po talaga umuulan. At nakita niyo po itong awa ko. Ito po yung ating nag-iisang show type na hen na natira. Kita niyo po, talagang nagpapanting po siya, kaya kumuha tayo ng malamig na tubig. Try natin siyang painumin kahit konti para lumamig yung katawan niya. Baka ma-heat stroke siya katulad ng mga iba nating alaga. Dahan-dahan lang natin siyang painumin dahil baka lalo siyang disgrasya dahil sobrang init talaga na panahon. Kita nyo, baka magkahalak siya pagka nasobrahan. Dahan-dahan lang. Sa ibang lugar po, balita ko umuulan na, pero dito sa amin talagang napakainit, lalo na ngayon. Parang sarado po ang ang langit, yung para kaninang umaga, kulog. Siguro po pumupusngat na naman yung Bulkan Taal. Ito po siya, ano niyo, namumutla na mukha niya sa sobrang init. Baka ma-heat stroke siya eh. Ito na lang natitira natin. Kumusta po yung mga manuka nyo dyan? Opo, oh. Hindi po talaga tumigil ang niya. Sobrang init ng panahon. Bukod sa mainit, malagkit po. Parang kulong na kulong. Kahit may hangin, hanggang hindi nyo paliguan hanggang Kaya tambay muna po tayo dito sa Manukan at monitor natin yung ating mga alaga. Dahil baka madisgrasya na naman po sa init talaga ng panahon. Bigay na po muna natin siya dun sa kulungan. So ito na po yung ating manok. Pinasok muna po natin dito sa loob ng bahay, tapos tinutukan natin ng electric fan. Dahil sa tingin ko, pag hindi natin siya ginanito, mahi-heat stroke ba siya. Napakainit ng niya. Kaysa mamatayan tayo na naman, ganun na lang tayo, sakripisyo na lang tayo. Ito na lang po kasi yung ititira natin. Breeder na Rhode Island. Yan. Yan. Medyo kumakalma-kalma na po yung paghinga niya. Yung panting niya hindi na masyado. Ngayong araw po ito talaga po napakainit. Ito po ay yung mohawk line natin na nakuha natin mula sa isang kaibigan. Tumigil na masyado yung niya, yung paghinga-hinga niya ng mabilis dahil nahanginan. Siguro kung napabayaan po natin siya doon, pagkita natin siguro togas na to. Siguro na-heat stroke na to kung di natin nakita. Buti na lang nakabisita tayo dahil naisipan natin na init dito sa loob ng bahay, tambay muna tayo sa Manukan. Magaling na yung nailigtas natin to. Ito talaga po ang mahirap pagka summer, heat stroke.
kahit na may mga puno po tayong tanim, yun pong singaw ng lupa, yun po ang masyadong mainit, tapos wala pang hangin. Buti na lang, inabot pa natin to. Kung may isang oras pa siguro nagaya na to dun sa isa niyang kasama, tsaka doon sa red queen natin. Di ba po talaga pagka may proper ventilation, tsaka yung madami kayong punong tanim na malilim talaga, ito po sa akin ay may sign pa rin po na hindi masyadong mapuno. Pag ganitong oras po talaga nakabilad sa araw, kaya delikado po talaga. Yung tatlo nating Brahma, sinapipay, nandun pa sa initan, pero nilagyan naman natin ng mga dahon-dahon yung bubong nila para hindi direkta sa yero. Sana makasurvive sila. Yan, tingnan nyo, iba na siya. Hindi na masyadong mainit, hindi katulad kanina parang sasabog na yung ano niya. Oh, kita niyo ang mata niya, oh. Parang umano na, tumitirik na. Buti na lang talaga makabisita tayo. Kaya pag summer po, talagang bantayan nyo yung mga alaga nyo. Iba-iba lang pa po yung pagka maulan, syempre malamig ang panahon. Yung iba pong manok talaga hindi po natotolerate yung sobrang init katulad ng mga ganito, lalo na pagka sobrang taba. Yun po ang kinamatay ng nating isang red queen na ubis po, hindi po kinaya yung init ng panahon. Kita niya, malaki na ang pagbabago, hindi katulad kanina. Malaki na lang binaba ng ano niya, ang init ng ano niya. Balak lang po natin sana tumambay doon, mag-monitor. Yan. Ito po yung nakita natin. Nakaligaw po ito sa, sa kulungan. Kaya napansin ko. Sabi ko, at parang nawawala yung isang nating manok. Nakaligaw. Nasa ilalim pala ng mga takal natin bagong gawa. Tapos humihingal na siya, nakayup-yup na siya. Hindi natin nakita. Deads na to. Kawawa naman. Bali 2-year-old na po ito. Hindi ko naman po siya masyadong ibinibreed, lalo na nga ngayon summer. Dahil sobrang init. Yung mga iba kong kaibigan, mga iba kong kakilala, namamatay ng manok dahil sa sobrang init, tapos nag-breed pa sila. Ako nakahiwala yung raw at saka yung mga hen. Pwera na lang doon sa mga native natin dahil malawak naman yung ating range ng native, tapos may malaking puno ng aratilis, malilom naman. Kaya safe sila doon. Wala pa naman akong namamatay na native sa sa heat stroke. Heritage lang talaga. Hindi naman itong balak natin gawin content, pero ito na po yung naging content natin dahil nagkataon ito nangyari. So yun po, hindi na po natin patatagalin dahil kailangan na po natin itong paligawan muna dito ng konti sa kusina para maka-relax siya. Salamat po. Till next time.